Aminado si Senador Bato de la Rosa na kailangan niyang baguhin ang estratehiya sakaling isilbi na ang arrest warrant ng International Criminal Court ICC laban sa kanya. Ayon kay De La Rosa, kailangan niyang mag-adjust batay sa aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pabago-bago nga ang isip ng ating presidente. Ako pa, hindi magbabago. Sabi nga ni Pangulong BBM, gabuhok mo hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago na ang isip niya. Sabi ng senador sa panayam sa telepono ng mga reporter. Ako pa, yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Magbago sila. Magbago rin tayo. Alangan hindi tayo magbabago lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Sila pabago-bago, mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaction. Dagdag pa niya. Bilang nagtapos sa Philippine Military Academy, PMA, sinabi ni De La Rosa na sanay siyang magplano ng iba't ibang estratehiya sa pagharap sa anumang krisis bilang bahagi ng kanyang survival. Sa panahon ng kagipitan, kailangan marunong ka dumiskarte. Huwag kang fixated. Dapat flexible ka. Kasi ang panahon ay nagbabago. Kaya you adjust accordingly to the changing situation. Ganun naman talaga ng diskarte ang strategy. Adjustable at flexible. Sambit pa ni De La Rosa. The Commissioner's Office of China's Foreign Ministry in Hong Kong has made a response. I would like to emphasize especially that Mr. Duterte's visit to Hong Kong was purely a private vacation trip. At no point have we received any so-called asylum application from former President Rodrigo Duterte or his family directed to the Chinese government. We strongly encourage media personnel to be vigilant about the so-called information from sources that lack credibility or have malicious intentions, and to refrain from accepting everything they hear at face value. Bring him home! Bring him home! Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpapressure ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Sino siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Doon sa Bukidnon, kasi noong 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Hindi ba presidente? Pangalawang beses,
Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para, I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok, ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang UNITIM, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years more. More than 39 years, magpo-40 years na kami magkakilala. Ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan, for 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin na si Pangulong Duterte. Ganon po siya, katino na tao. Kaya mga kaibigan, pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan nirecognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Anytime of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandiyan na, nakaabang na sila, arestuhin na ako. Bahala kayo, sige. Kawawa ang Pilipinas! Ganito na lang! Ganito na lang ba tayo? Kawawa! Sana magising kayong lahat. Pero ako, don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na. Kahit kayo'y nanggigigilan ng gusto dyan. Dahil sa inustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng martial. Diba? Huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas.
Huwag natin sila bigyan ng rason para magdeklara ng martial law. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero sulit, nagkaisa at gustong-gusto na ibalik si Pangulong Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! At huwag niyong kalimutan, hindi lang sa sigaw natin na bring him home, kundi individually. Magdasal tayo sa Poong May Kapal na sana yung sitwasyon ni Pangulong Duterte doon ay kayang-kaya niya malusutan yon at sana magtatagumpay siya sa kanyang laban.